Ang banal na ito. Sino pong magbo-volunteer? Huwag po kayo maiya. Wala tayong magbo-volunteer. Mapagpalang umaga pong muli sa inyong lahat sa gabing ito. Kahit po kapiraso lamang, nagsusumigaw po ang puso kong ninang. Subalit siyempre po, hindi nyo tinatawag si ninang, ay damandama ko po ang kanyang puso. Nais ko lamang pong papurihan muli ang Panginoon. Magbahagi ako ng karampot na pasasalamat na hindi mapigilan ng aking damdamin. Amen po ba? Di ko po alintana kahit po ilan lang kayo, subalit damandama ko po na ang ating Ama ay nasa ating kalagitnaan at siya po ay kapiling natin sa ating pagsasalo-salo sa kanyang banal na gawain. Nais ko lamang pong ibahagi ang kaukulang kabutihan ng Diyos na kailan lamang, mayroon po sigurong isang buwan na walang kamalayan ng sino man maliban sa Ama, na ako ay may pinagdaan ng pagdalisay sa aking ina. Wala pong nakababatid ng karakarakang pagdatal ng pagsubok, na kung saan ay napahintulutan po ang aking ina ng karamdaman. Maraming uri po ng karamdaman akong naramdaman sa aking ina. Subalit, napakabuti ng Diyos. Sa dati ko pong buhay, kapag gayon ang kalalagayan ng aking ina, hindi ko po maintindihan ang aking damdamin. May nararamdaman akong habag na habag ako sa kanya. May nararamdaman akong tila nababagot na hindi ko maunawa. Ito po sa dating buhay. Ito po yung aking pagbabahagi. Sapagkat bilang isang lingkod ng Ama na sa kabila nga ng paglilingkod ay kay Rami mong ginagampanan bilang anak niya, kay laki po ng kaibahan. Ngayon po sa kaganapan sa buhay namin na bigla-bigla na lang, unay nagkaroon ng ubo, maliban po sa dati nang may dinaramdamang aking ina. Subalit bilang isang anak, naroon po yung damdamin na nararamdaman mo po yung hindi lamang iyon ang kanyang iniinda, kundi bilang isang ina ay may hinahanap siya. Mayroon siyang hinahanap sa kanyang damdamin. Hindi ko na po palalawigin, kundi ang nasa ko pong ibahagi ay ang kahiwagaan ng Diyos kung paano siyang kumilos. Ayun nga po, sa bawat araw na ako'y tutungo sa dakong banal na ito, kapag ako'y lilisa na, may umaagaw po sa aking damdamin. Ito po yung umaagaw sa aking damdamin. Kasi hindi po bumabangon ang aking ina. Wala pong nakababatid, higa lang po ng higa. Alam ko pong meron siyang damdamin at meron siyang dinaramdam. Subalit, hindi ko po pinanaig yung baka iwanan ko ang aking ina, baka pagdating ko kung ano na yung nangyari sa kanya. Pinupuri ko po ang Panginoon sapagkat hindi po nanaig sa damdamin ko yon, kundi yung tuwirang pag-aalay ko sa Ama. Ang sabi ko po'y ganito, Ama, kung ako man po ay may pagkukulang o pagkakasala, ako'y patawarin mo. Kung lilisanin ko man po ang aking ina sa pagkakahiga niya, ipinagkakatiwala ko na po siya sa inyo, sa iyo, Ama. Sa bawat araw po, ganon. Subalit, palaging may nanunukso sa dibdib ko na tila baga pag-uwi ko, baka kung ano yung abutan ko, pag-uwi ko parang kung ano-ano yung pinabibisyon sa akin ni kalaban. Subalit napakadakila po ng Diyos. Meron pong isang buwan yon. Habang
may pinagdaraanan po ako, walang nakababatid sino man, kundi sa bawat pagpasok ko, paglilingkod ko sa Ama, naroon sa puso ko yung pagmimithi, na sa bawat araw ay maging bahagi nga po ako ng gawain ng Ama. Sa pamamagitan ng paggamit niya sa ating minamahal na Apo Kunching bilang kanyang kinalugdan at dinadaluyan ng kanyang banal na Espiritu, naroon po yung binigay na katatagan ng Diyos sa dibdib ko. Dati po, pag may karamdaman ng aking ina o sino man sa aming pamilya o higit sa lahat ang sarili ko, kundi po babantayan ko yung may sakit, ako po yung mahihiga pag ako'y may karamdaman. Hindi po ako tumutungo sa dambana. Kuminsan, nagte-text po ako sa mahal na Apo, subalit minsan, hindi po ako tinutugon. Hanggang sa lumaon, sa paglakad ng panahon, naramdaman ko po sa sarili ko na, kay laki na ng binago ng Ama. Sapagkat ibinigay niya na sa damdamin ko yung hindi man gayon katatag, subalit ipinunla niya sa puso ko yung pagtitiwala sa Kanya. Na kung iiwanan ko man ang aking ina, bagamat may karamdaman siya, o dili kaya'y babantayan ko siya, ito po yung binabahagi ng Espiritu sa isip ko. Wala kang magagawa. Kahit bantayan mo ang iyong ina, kapag takdaan at pinahintulutan ko na, wala kang magagawa. Kaya po doon ko naramdaman na sadyang napakabuti niya sapagkat patuloy niyang nililinis yung damdamin kong mahina, yung damdamin kong dati punong-puno ng takot. At sa mahigit pong 1 buwan na pahiga-higa niya na babangon lang, pag binigyan ko siya ng pagkain, hindi niya kakainin, iiwan niya rin sa lamesa ko, tatakpan niya. Subalit napakabuti ng Diyos. Bago ako lumisa ng tahanan, dudulog ako sa aking munting altar, itataas ko ang aking puso at isip sa Ama, idudulugo ang aking ina, Ama, bahala na po kayo sa aking ina. Magbe-bless po ako, aalis ako, pagdating ko magbe-bless po ako. Bagamat di po siya kumikibo, meron pong 1 buwan yon. Purihin ang Diyos at sa kaparaanan ng isang anak, isang kapatid, ang kapatid na Ana, isang araw, tumawag siya. Ay, ako po ang tumawag, sapagkat may text po siyang maaga. Pasensya na po kayo kung mahaba-haba kasi po wala namang nagbo-volunteer. Ano po? Ako po talagang tindig na tindig. Pasensya na po kayo. Para po ako si kapatid na Pilar sa pag-awit. Di po, tumawag ako sa anak kong Ana. Anak, ito'y hindi ko tinatanggihan ang pagsasagala mo sa akin at sa tatay mo. Sa bawat taon, pinupuri ko ang Panginoon sapagkat ginugusto ng Ama, ng mahal na ina na kami mag-umilaw sa Kanya at kami magsagala. At ito po ang nasambit ko sa anak na Ana. Ang lola mo kasi anak may dinaramdam at hindi siya masyadong tumatayo. Tingnan niyo po yan, ano? Subalit, niloob ng Ama na sa pandinig ng anak na Ana, ang lola niya ay hindi na nakakatayo. Hindi na nakakatindig at nakaratay na sa pagkakahiga. Amen po ba? At sa kabutihang loob naman ng aking anak na Ana, ay nasambit niya ito sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. At kaya ko po nasabing sa kagandahan sa kalooban ng Ama, pagkatawag ko po kay Ana ngayon, kinabukasan po ng umaga, ang sorpresa ng Ama'y dumatal. Bagaman po at ito po'y katotohanan, ano po sa aming puso. Kanina lang po, binahagi ito ni Mother Marisa, na sa kabila ng aming mga pinagdadaanan, kaming ng mga kapatid kong alagad, o maaaring ang mga kapatid na Kaps, ay nahihiya na po kaming mag-importa sa mahal na Apo, sa katauhan ng mahal na Apo, na alalaong baga, merong may sakit, merong may ganun, ay padadalaw namin, hindi po. Higit sa sarili ko, napakarami ko pong pinagdaanan, subalit, ala na pong udyok sa puso kong bigyan pa ng kaabalahan ng ating minamahal na Apo Kunching sapagkat
Kitang-kita po ng ating dalawang mata ang kanyang gampanin. Subalit kapag kalooban nga po ng Ama sa pamamagitan ng kapatid na Ana, inudyok daw po sa puso ng mahal na apo na tumungo sa aking tahanan umagang-umaga po. Hindi pa po yata ako naghihilamos. Hindi pa kami nagkakaping magkabiyak ng puso at naghahanda na po kami sa paglalaba. Para ka akong may tao. Dumating po ang mahal na apo kasama ang mag-asawang anak na Annalie at kapatid na Jong sapagkat kanilang anniversary at ang kanyang anak. Na hindi naman tuwirang tinura na sila'y tumungo upang basbasan ang aking ina sa hindi pagtindi, kundi magandang umaga po, makikialmusal po. Di nagulat po ako, hindi po na bumabangon ng aking ina, nakahiga lang po siya. Kung may dadalaw po, babangon siya. Subalit, hindi po siya nagsasalita, walang kamalayan ng dumadalaw kung anong kanyang dinaramdam. Sabi po ng mahal na apo, kapatid, nasaan si Inda? Sinama ko po ron sa loob ng hinihiga ng aking ina at nginitian lamang po. Ay Inda, wag niyong intindihin yung karamdaman niyo. At ganon-ganon. Sandali lang po, pagkatapos po, inaya ko na po ang mahal na apo. Halina po mahal na apo, tayo po'y magkape na po tayo. Nung lumabas po ang mahal na apo, sumunod na po ang aking ina. Naupo na po ron sa upo ang kawayan. Purihin ng Diyos. Kaya po yung mensahe ng isang araw, walang kabatiran ng nilalang. Ang akala ng nilalang, dinalaw lamang sa kanyang tahanan. Na ang akala ng nilalang, si Constancia lamang ang sa kanya'y nagturan. Wala siyang kabatiran ng aking espiritu ang kapiling ni Constancia upang siya'y patindigin at bigyan ng kalakasan. Purihin po ang Diyos at paglisan po ng mahal na apo. Hindi na po nahiga ang aking ina. Kung saan po kami nag-aalmusal na nung mga alaga ko, nakiupo na rin po doon, kumain na at kita ko na po yung ngiti niya sa labi. Ano po ang nais kong iparamdam sa inyo doon sa hiwaga ng Diyos? Kamukha ko po kahit ibigay ko po lahat yung pagmamahal nakahiga pa rin po. Subalit, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, tataglay-taglay ng ating minamahal na apo Kunching, wala po tayong kamalayan. Tingnan ka lamang. Dampian ka lamang. Damhid mo't ang kinin mo. Kakamtin mo ang kagalingan. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Napakabuti po ng Diyos. Subalit, huwag po nawang pagkasalahan ng sinuman. Hindi ko po inimporta ang mahal na apo na siya'y tumungo sa amin, kundi doon po pumaloob yung mensahe na kapag kalooban ng Diyos at tinakda niya, magaganap. Kanina po mensahe yun. Kaya po, ang papurit pasasalamat ko sa Panginoon ay walang hanggan. Sapagkat, doon sa pagtitiwala ko sa Ama, na iwanan ko man sa tahanan namin ang aking ina, ang Ama ang gagabay sa Kanya. Ang Ama ang patuloy na tutugaygay sa Kanya. Hindi tiningnan ng Ama yung karamdaman ng aking ina, kundi tiningnan at binasa niya yung puso ko. Yung kagustuhan kong maging makatotohanan at magpakatapat sa Kanya. Doon po ay pinakita ng Diyos ang hiwaga at regalo niya sa isang iglapay ibibigay niya. Amen po ba? Purihin ang Diyos. Ngayon po, nakabangon na po ang aking ina, kumakain na, nagsasalita na, may saya at may sigla. Maraming salamat po at nawa ang aking pagbabahagi ay naging inspirasyon din naman po sa inyong lahat. Maraming salamat po, mga kapatid. Salamat po, Ama, sa iyong kadakilaan. Papurit, pasalamat sa Ama sa kanyang kadaklian, kaiwagaan. Talaga po pag siyang kumilos talaga namang hindi pwedeng wala kang madama. Ang susunod po ay tatawagin kong mag-alay na isang awitin ang ating kapatid na Pilar. Kay buti po talaga ng Ama. Kanina po, sino po nandito kaninang gawain tanghali?
kanina po kahit hindi talaga ako tawagin, talagang titindig ako kasi damang-dama ko po ang pagninilay po kasi kanina, ibabahagi, konting bahagi lang po. Para po mag-gets nyo kung bakit kahit di ako tawagin, talagang titindig ako. Ang pagninilay po kasi ng amin, ay talaga pong kaibuti ng Ama. Sasabihin ko po pala, kanina po, ang kapatid na Mirna po ang siyang facilitator. Ngayon naman po ang kanyang kabiyak ng puso. Kaya alam ko pong nag-aalab ang pag-ibig ng Ama sa dalawang magkabiyak ng puso. Kanina po ang pagninilay ng ating kapatid ay, paano mo ba maisasalarawan ang pagmamahal ng Diyos? Sa atin pong mga sarili yon. Ako po hindi ko po kayang ipaliwanag, hindi ko kayang ilahad, hindi ko kayang sambitin sapagkat nag-uumapaw po, nag-aalab nga po. Kaya idinaan ko po sa isang awitin. Pero bakit nga po kaya hindi ko mailahad? Kasi po wala pong katapusan eh. Pag sinimulan ko po, ala ng katapusan. Dahil ako po, simula pa nung iluwal ng aking ina, talaga pong ang pagmamahal ay nakamtan ko na po. At talaga pong naalala ko tuloy ang aking mother dear. At saka po, yun nga po, ako po kasi mahal na mahal ng lahat-lahat ng nasa aking kapaligiran. At noon pong wala ako dito sa Dambana, hindi ko po nakikita yun. Hindi ko pinapansin yun. Binabaliwala ko lahat yun. Dahil malaki po yung aking ulo. Dahil alam ko, kahit anong gawin ko, mahal nila ako. Ganun po ako sa dati kong buhay. Gayon din po nang magkaroon ako ng kabiyak ng puso, ganun din. Pinalaki din po ang ulo ko. Kaya talaga pong sa pagtungtong ko po sa dakong ito, sa naging napabilang ako sa hinirang ng ating Panginoon, noon ko po napagnilayan. Ang pagmamahal po pala ng Panginoon, ng ating Diyos, ay madarama mo sa iyong kapwa, sa iyong kapaligiran. Kaya noon ko po napagnilayan kung gaano ako kamahal ng ating Panginoon. Mula pa pala noong pagkasilang ko pa lang, ay talagang ang pag-ibig niya po ay walang hanggan. Higit lalo nung ako po ay makatungtong sa dakong ito. Damang-dama ko na mahal, na mahal, na mahal po ako ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya ngayon naman po, dahil ang kanyang kabiyak ng puso, ang tumawag naman sa akin, bagamat hindi naman ako talaga titindig, kunwari lang po yun dahil gustong-gusto ko naman pong magpasalamat ngayon sa ating Panginoon. Kaya Ama, salamat, salamat, salamat sapagkat niloob mo na sa dakong ito magkaroon ng gawain ganito. Niloob mo sa dakong ito mapili mo ang aming minamahal na Apo Conching. Kaya't ang walang hanggang pasasalamat, Ama, ay marapat lamang na ibalik sa iyo. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo ng lubos. Salamat din sa lahat ng pangako mo. Tinupad mong lahat ito sa buhay
lakas kung may tukso. Ang buhay ko'y tangan mo, bukas ang puso kong ito. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Tagumpay ang siyang dulot mo sa buhay ko. Salamat din sa bigay mong galak sa'kin. Bagaman kung minsan may dilim, may galak pa rin. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso kong ito. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso kong ito. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat po. Salamat po, Ma, sa gandang awitin at sa mga lyrics kung natin ang namnamin ay talagang tatago sa ating mga puso. Ang susunod po ay tarawin ko ang kapatid na Tita Jo. Sitol po. Magandang umaga po sa gabi ito at welcome po sa lahat ng mga nanonood sa ating internet sa gawain ito. At hindi ko na po kayo isa-isahin kasi minsan po pagka nag-name names po tayo, yung iba na nakakalimutan, minsan mag-PPM, bakit ako hindi mo ako binanggit? Hindi ba? Ganun po ba? So lahat na lang, sasabihin ko, welcome po kayong lahat and hi to everyone po. And sa kayong mga bagong umuwi po, bagong dating sa Amerika, galing na po dito si Tita. Hindi ko na rin babanggit. Salamat naman po at you have a safe trip going home and you know who you are. At ang aking pong ibabahagi ay
ang isang experience po na hindi ko makalimutan. Kung ibabalik po natin ang mga nakaraan mula nung ako ay bago pa sa ating gawain na ito, ay makikita ko po na malaki ang transformation ko po. Kung makikita po natin yung buhay na sasabihin, hindi naman siyang mahirap na buhay, subalit yung buhay na naghahanap kung ano na hindi mo alam, kung ano ang hinahanap mo. Lahat ng panahon ng ako ay bago makarating dito, lahat ng mga nangyayari sa buhay ko ay may hangganan. Minsan, pag pumunta ka sa ibang bansa, masaya ka dahil makikita mo bago ang tanawin. Subalit pag uwi mo sa Pilipinas, wala na naman yung nararamdaman mong masaya ka. Balik ka uli sa dati. Araw-araw naman po, umaalis ako ng bahay at hindi naman po ako nagtatrabaho. Parang naghahatid lang ako sa mga anak ko, tapos pag nasa school, kung saan-saan ako nakakarating. Subalit hindi rin naman ako nakakalimot na kung walang misa, nagbibisit naman ako sa Blessed Sacrament. Pero wala pa rin akong, nandun lang ako. Hindi naman ako nagdadasal. Kundi nakatitig lamang akong ganon sa hostya. Dahil hindi ko po alam kung ano yung aking mga hinahanap. At yung mga panahon na yon ay wala pa akong nararamdaman na karamdaman. Kaya ang alam ko, yun na ang buhay ko. Yung lahat ng gusto kong mangyari, nangyayari. At karamihan sa mga panahon na yon ay yung mga puro luho. Luho na mabuti, hindi yung luho na nagsusugal, hindi naman ganon. Kung tutusin ko bago ako nang punta dito, wala naman ako talaga yung kasalanan na isusurrender sa Panginoon na dapat na hindi ko nagawin. Subalit doon po, ay nakikita ko sa akin sa hindi ako makatulog sa gabi. Sabi ko, may hinahanap ako. Nakasama naman ako sa mga komunidad, kagaya ng Holy Face of Jesus. Nakasama naman ako sa mga organisasyon na parang ganito din. Pero karamihan sa mga kasama mo, yun lang pagandahan, pabongga, palakihan ng mga bato sa kamay, mga ikaw. Hindi ko rin gusto yun na nakakasama. Hanggang po nung nabigyan siguro palagang, ngayon ko lang nare-realize na ang Panginoon, pinahintulutan niya magkaroon ako ng maraming sakit. Sapagkat nung nagkasakit ako sa puso, mga 10 days o more than 10 days sa ICU. Pero sa awa ng Diyos, sa awa niya at sa pagmamahal niya, sa kadakilaan niya, buhay pa rin ako. And habang ako ay nagiging regular na sa ospital, nagkakaroon ako ng marami pang mga sakit. Kaya ako nagkakaroon rin, kung hindi ko naman siguro, sasabihin ko na lang po na 10 beses po ako nakunan. At yun po ay isa sa mga anxieties ko na bakit ganon, pinahintulutan na maging ganon. Pero hindi ko po sinisi ang Panginoon. Hindi ko po siya question bakit. Minsan po papunta ako sa ibang bansa, doon mismo sa aeroplano nakunan ako. Wala po akong choice kundi i-flash po yung fetus. Kasi paano ko po iuwi? Paano ko po, yun po ang isa sa mga anxieties ko na matagal ko na pong mga iniisip na guilty po ako doon. Subalit sa kadakilaan at pagmamahal ng Panginoon, noong ako ay kung kinumpisal ko po yun sa pare. At ako naman ay pinatawad ng pare sapagkat sabi ng pare, my first time to absolute case like that. So, ibig sabihin, wala na yung kasalanan na yon. Kaya ang Panginoon,
pinahihintulutan niya lahat ang mga nangyayari sa buhay ko bago ako nagpunta rito. Nagkaroon din ako ng anxieties na takot akong lumabas ng bahay. Sapagkat yung galit nila sa asawa ko, pati sa pamilya na napapasama. Kaya lahat yun ay, kung hindi man ang asawa ko, ay baka kaming mga mag-iina. Kaya nagkaroon po, sabi ko, bakit po kaya pero ang Panginoon, alam ko, hindi niya kami pababayaan. Kahit na hindi ko lang maintindihan kung bakit nagkakaganon ang buhay namin. Pero other than that, wala na po. Kaya nung mga nagkaroon ako ng mga karamdaman, isang beses na lumabas ako sa ospital, dumiretso po ako sa isang parlor. At doon ko nakilala yung nagsabi sa akin na, bakit hindi po kayo pumunta sa ganito? Naniniwala po ba kayo sa manggagamot? Naniniwala po ba kayo sa ganito? Subalit hindi po niya sinabi sa akin na ginagamit siya ng espiritu. Ang alam ko lang, manggagamot lang siya. Yun ang pagkakaalam ko lang. So sa madaling sabi po, dahil sa ang aking kapatid na, dahil gumaling po nga siya rito, may sakit po siya sa puso. Yung kapatid kong lalaki na namatay na naging alagad din po, siya ang nag-insista sa akin, halika na, punta na tayo, hanapin natin kung saan yun. So nung isang araw po, talagang sinadya po namin na pumunta rito. Pero nung pagdating po namin dito, parang sabi ko, parang nakita ko na yung lugar na ito. Saka yung mga kapatid ko, mga alagad, sabi ko, parang nakita ko na sila. Lalong-lalo na nung lumabas si Apo, sabi ko, mas lalo ko siyang nakita. Hindi ko lang po matandaan kung saan ko sila nakita. Kaya yun po ang umpisa ng nandyan po ako sa likod lagi. Araw-araw po ako nang napupunta kami rito. Naaano pa ako, sabi, puro naririnig ko sa mga kapatid ko ngayon. Noon hindi ko pa sila mga kapatid kasi pasyente pa lang ako. Puro yung bukang bibig nila yung espiritu. Spirit kalooban ng Ama, espiritu, ganyan. Hindi ko po lahat yun maunawaan. Hanggang sa ako po ay nakasama nila. At doon ko po nakita yung transformation ng nalulumbay ako. Nung napasama na po ako sa kanila, naintindihan ko po kung bakit ang espiritu ay laging nabibigkas. At doon pala, dito sa dakong ito, ay ang espiritu ng Ama ang nananahan at gumagamit sa ating mahal na Apo Kunching. Hanggang po nung nakita ko po na siguro mga 3 taon pa lang po ako dito, doon na po nag-uumpisa na nagkakaroon ako ng mga pangitain. At yun mga pangitain po na yun ay binigay po sa akin ng espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. At yun po ay nasilayan ko po lahat kung ano ang gustong ipahiwatig ang Ama. At ngayon po ang kalaban ay kalaban talaga ng Ama. Kalaban din natin. Ginawa niya ang kaparaanan upang ang aking isang mata ay muntik nang mawala. Pinatay niya ang isang mata ko. Subalit dahil lang powerful ang ating Amang nasa langit, hindi niya pinahintulutan na mangyari yun. Amen po ba yun? So ang doktor na gumamot sa mata ko ay alam ko na ginamit din siya ng espiritu. Dahil bago kami pumunta sa doktor, sabi ng Apo sa akin, pumunta ka sa doktor sapagkat dito sa atin walang instrumento. Kaya ang espiritu, nakita ko ang transformation ko sa aking buhay. Kahit na ganun na ang aking mga mata, alam kong may puti na, hindi na makakita. Subalit ang mahal na mahal ako ng Ama, nakita ko na ito ay pinahintulutan ko lang upang dalisayin ka. Sapagkat ibibigay ko pa sa iyo ng mas
mataas pa sa ay upang makita mo lahat at masilayan ang ibibigay. Kung ikaw ay makapaghintay and you have the patience sa akin to wait, I will give you the highest vision that the Holy Spirit will do to you sa amin. So nandito po ako, lumalaban araw-araw. Hindi man ako nakakarating. Kagaya ngayon, matutulog ako dito sa bahay ng kapatid na Marie. Pero bukas pa ako hapon, sanang hapon uwi. Tumawag na naman ang anak ko, sabi niya, color coding ako mama, nakikiusap ako sa iyo. Pwede bang gamitin yung sasakyan mo puntang Makati na? See? Sabi ko, yan na naman yung kalaban. Ano nga ba ang magagawa ko? Kung utos naman ng asawa ko na gamitin ang sasakyan ko, yun ang mga kadahilanan. Kung nababatid ng Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo ang mga kadahilanan, kung bakit hindi ako nakakarating na hindi nababatid ng tao, na doon naghuhusga, na kung kaya kung minsan hindi ko po gustong magbahagi, sapagkat hindi ko po kayang magbahagi ng ganito na magandang gawain. Pero sa sarili ko, sasabihin ng tao, para naririnig ko, babahagi siya ng maganda, pa hindi naman siya lagi rito. Alam ko po ang tao ganon, hindi po ba? Amen po ba yun? Lahat ng kilos ng mga alagad, lahat ng kilos na naglilingkod, alam ko na mayroon silang nasasabi. Kagaya ngayon, nandito ko, hindi naman sa araw-araw pupunta. Bakit ganun ang mga binabahagi niya? Hindi po ba ganon? Minsan meron lang, may mga kilos lang na medyo magtawanan ng malakas. Alagad ba yan? Alagad ba ni Apo Kumsingan? Ganun ang tao. Hindi natin mapigilan yon. At hindi rin natin mapigilan ang pagbabago ng tao. Nasa tao kung gusto niyang magbago, kahit hindi mo sabihin, magbabago yan. Kaya mga kapatid, titignan natin ang ating buhay mula't mula pa hanggang sa tayo na parito. Makikita niyo ang pagkakaiba, yung transformation. Makikita po ninyo at kung noon mga dating buhay ay parang hindi na natin yun mabalikan, di po ba? At sabihin natin, iba, itugma ko ito. Or ang pinakamabuti lang po dyan is to ask God for forgiveness. And sabihin natin, patawarin mo ako, Ama, sa lahat ng nagawa ko mula nung ako'y bata pa hanggang sa ngayon. At tayo hindi perfectong mga tao. Kahit na araw-araw tayo nagpupunta rito, meron pa rin tayong nagagawang hindi maganda. May mali pa rin. Pero laban lang. Labanan natin. Pag alam na natin na mali yun, baguhin na natin at gumawa ng kaparaanan upang cover agad yung pagkakamali na noon. I am not telling everyone, ay hindi ko po kayo sinasabihan na gayon ang gawin nyo. Pero sa sarili na lang po nyo, sa gabay ng Espiritu, sa mga mensahe ng Apo Kumsin, doon ninyo makikita kung paano yung mapaglabanan at kung paano ang pagbabago natin. So yun lang po ang maibabahagi ko sa inyong lahat at naway magbago na po tayong lahat nang magkita-kita tayo kung saan ang ating tahanan ay sa langit. Tayo ay naglalakbay. Kaya kailangan po diretso na lang po natin. Nandito na tayo. Sayang pag nawala pa. Magandang umaga. Salamat po, kapatid. Katotohanan po yung sinabi ng kapatid na sa awitin po, mayroon po yun. Minsan lang siya daraan sa buhay natin. Kaya po, kailangan laban lang po habang may buhay, may pag-asa. Ang susunod po tatawagin po yung kapatid natin na ito po, joke kanina sa kabiyak ng puso po pasubali. Sa kaisip ko siya tatawagin ko rin ang kapatid na promise.
Maraming salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Maraming salamat po, kapatid. Purihin ang Diyos. Palapakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po, kung pinakinggan niyo po yung mensahe ng ating kapatid na Mirna, kung paano nga po bang ang pagdalisay ng Panginoon sa hindi niyo kaalaman, sa aming mga alagad ay dumaratal din naman. At dito nga po, nakalulungkot po na kung minsan, kung sino pa nga po yung kasama sa buhay, kasama sa bahay, siya po pong nagiging sanhin ng isang matinding pagdalisay. Ako po, sa nakikita nyo sa araw-araw, pangiti-ngiti lang ako. Hindi nyo po hindi siguro po bihirang-bihira nyong matitrace na may dalahin ako. Subalit, ang lahat po ng iyon ay inaalay ko sa Panginoon, gaya po ng inaaral ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo. Alam niyo po, mga mahal na kapatid, kung sa amin lang dalawa ng aking kabiyak ng puso, ni Cap Obet, marahil po kung kami lang sa bahay, kung kami lang pong dalawa sa bahay ang magkasama, siguro po masasabi kong siguro garinin na lang po yung yung dumadating. Pero dahil nga po may mga kasama sa bahay, kung kaya't kung minsan ay hindi naiiwasan na dumatal sa akin ang kalumbayan. Probably nadinig nyo na po itong madalas. Yung pong dalawang anak ko ay hindi ko ganun kalalim na dinadala. Bagamat noon, sabi ko nga, ang anak kong bunso ay nagkaroon din naman ng problema ako sa kanya. Subalit sa tulong, sa gabay at patnubay ng Panginoon, ang aking mataimtim na pagdulog sa kanya, na baguhin niya, haplusin niya ang puso't kaisipan ng anak ko, ay ipinagkaloob niya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At sa ngayon po, marahil po na mata ng iba, kung ganong napakaligaya, hindi lang po nilang mag-asawa, kundi nung dalawang anak ko, ng dalawang apo ko. Kanya po't kami ng kabiyak ko ay taus-pusong nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang aming pagdulog para sa kaukulan ay aming natamo. Palakpakan po natin ang Diyos. Subalit, sabi ko nga po, kung kami lang marahil ng aking kabiyak ng puso, ang magkasama, ay hindi po daratal yung mga madalas na pagdalisay. At nasurpresa po ako kanina nang ako ay dumulog sa kapatid na Marisa upang magpabasbas, nagpabendisyon. At muli ay napatunayan ko na buhay ang Panginoon, buhay ang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Katotohanan po, ang lahat na sa akin ay kanyang tinuran. Kung paano nga po bang ang paglingap ko dun sa mga pamangkin ko bilang anak ng kapatid kong Yumao ay walang katapusan. Alam niyo po mga kapatid, nung mamatay yung kapatid kong yun, ang naging cause po ng kanyang pagpanaw ay yung kanyang breast cancer. At ito po, nung siya ay nakaburol na, nang dumating po ang kapatiran, alam niyo po ba, nag-trans po ang kaluluwa ng kapatid ko sa mahal na Apo at ito po ay nasaksihan ng marami. At dito po, kung dinig na dinig ko sa katauhan ng ating mahal na Apo, kunching ang boses ng kapatid ko, kung paano ako ay tinatawag niya ng ate, mahal na mahal kita ate. Kung ano yung boses niya, dinig na dinig ko at siyang iniluluwal ng boses ng mahal na Apo kunching. At dito nga po sa bandang huli, ang sinabi ng aking kapatid, ate, bahala ka na sa mga anak ko. Huwag mo silang pababayaan. At pamula po noon, ito po ay napakalaking commitment ko doon sa Yumao kong kapatid. Sabi ko nga, ito ay parang isang kasumpaan
na hindi po ako makawala, hindi po ako nagmamagaling, hindi po sa ano paman. Sabi ko nga po, kung yung 2 anak ko lang, hindi ko dalahin. Subalit yung mga pamangking ko, nakakahiya man.